pag-usapan naman natin ngayon si Senator Amy Marcos at ang kanyang paninindigan tungkol sa impeachment case ni BP Sara. So, it's been 4 days or 5 days ba mula nung na-impeach si BP. Ako, wala pa akong nakikitang o nababasang statement niya or wala akong ano bang pitsa ngayon? Pitsa 9? Pitsa 9. So, 4 days. Tahimik si Senator Amy. Wala akong naririnig na kanyang pahayag. Sabi ko, bakit tahimik si Senator Amy? Kasi dito natin sana malalaman kung talaga bang best friend pa rin sila ni BP Sara. Kung maaasahan ba natin ang kanyang tulong. Kasi sa ngayon, we need numbers. We need at least 8 senators na mag-acquit kay BP Sara. Okay. Kailan, ang aking isang kaibigan nagpadala ng message sa akin tungkol kay Senator Amy. Ilocano itong kaibigan ko, subscriber ko. Sabi niya, General, nagpahiwatig si Manang Amy, ayaw niya ng impeachment. Ayaw niya ng gulo. Meaning, makakatulong ito kay BP sa impeachment. kunin ito pata. Na reinstate ang mind ko. Iboboto ko na lang siya, sir. Kasi itong kaibigan kong ito, Ilocano nga, Marcos loyalist. Sabi niya nung una, iboto natin si Senator Amy. Yeah. But lately, sabi niya, parang nawalan na akong gana kay Senator Amy dahil sa pula, sa puti, wala siyang klarong paninindigan. So, pinabayaan ko lang siya. Ayaw niya na. Kaya nagtaka ako, dito, message niya na nagbago ang kanyang isip. Iboboto na daw niya si Senator Amy. Bakit? Dahil nagpahayag si Senator Amy na ayaw niya ng impeachment. So ito, pinadalhan niya ako ng post ng, I think, News 5. Ang title is, Ayoko ng Gulo. So, ito yung statement ni Senator Amy as posted by News 5. Basta kung wala akong narinig na kanyang mga pahayag. Sabi niya, ayoko ng gulo. Sa dinami-dami ng problema natin, sa hirap na dinaranas ng mamamayang Pilipino, matataas na presyo ng bigas, kawalan ng trabaho, kulang na sweldo, kakulangan ng tulong sa magsasaka, PWD, person with disability, seniors, impeachment ba at destabilisasyon ang solusyon? Nakakahiya, sabi niya, bagkos harapin ang dumarami at tunay na problema ng bayan. So, anong pagkakaintindi nyo dito sa statement ni Senator Amy? Kasi itong kaibigan ko, ang kanyang pagkaintindi, ayaw ni Senator Amy ang impeachment, kaya pag matuloy ang trial, boboto siya sa acquittal ni BP Sara. Kayo, ano sa tingin nyo? Agree ba kayo yung sinasabi ni Senator Amy nga ang daming problema ng bansa na dapat atupagin? Ako, agree ako. Grabe. Kahapon, punta ako sa mall, tinitignan ko sa mga tindahan, tinitignan ko yung presyo ng bigas. Talagang wala akong makita mayroon pang ang bigas na abot ng 80 sa 60, ang pinakababa na sa 50. Sabi ko, ano namang nangyari? Grabing presyo ng bigas. May nabasa kong article sa SWS survey. Ang pinakamalaking reklamo ng Pilipino is yung sobrang taas presyo ng bigas. Ang administrasyong ito is talagang failure sila sa pag-control sa presyo ng bigas. At of course, iba pang bilihin. Kaya number 1 reklamo ng mamamayang Pilipino yung presyo ng bigas. Kaya nag-declare na ng food security crisis ang Department of Agriculture para magbenta sila ng old stock ng NFA. Ako, naghanap din ako, sana ako makabili ng NFA rice para itulong sa Talandig tribe. Kailan, wala pa akong nakita. Okay, balik tayo sa Senator Amy. So,
Ako naman, kung ako niyang tatanungin is, kahit may nangyaring alitan sa Marcos and Duterte family, naniniwala ako na magkaibigan pa rin si VP Sara at Senator Amy. At pagdating na sa botohan ko, tutulong si Senator Amy para ma-acquit si VP Sara. Yun din ang tingin ko. Okay? So, balik tayo sa kahirapan. Grabe, mabuti na lang at mayroon itong YouTube channel na ito, nagkakaroon tayo ng income, nakakatulong tayo sa mga mahihirap nating kapatid. Kitang-kita ko ang hirap ng katutubo dito sa Mindanao, specifically yung katutubong Talaandig sa Bukidnon. Grabe, halos walang makain, walang livelihood, mga bahay nila sira-sira. Kaya salamat po sa inyong pagsubaybay sa ating channel. Namo-monetize tayo, yung ating income itinutulong natin sa Talaandig na tribo sa Bukidnon. Namimigay tayo ng libreng pako at yero para itong mga tribong ito is makapagpatayo ng bahay. Ngayon lang, pinadalan ako ng video ng aking camera woman, may taga-camera ko doon, na videohan niya bahay na ang atep, yung roofing niya is bark ng kahoy, panit bark ng kahoy. Grabe. Tapos, higdaanan nila diretso sa lupa. Meron lang silang mga kawayan na nilagay. Ganyan po kahirap ang ating mga kababayan. Not counted pa yan yung pagkain. Ang pagkain nila kung ano na lang ang makuhang prutas sa forest. So, nakakaawa sila. But at least nakakatulong tayo ng kaunti. Kaya salamat sa inyong pagsubaybay, lalo na sa mga hindi nag-skip ng ads. Panoorin nyo ang video na ito, nakakaluhang video, kalagayan ng Talaandig na tribo sa Bukidnon.